Hello mga bossing. So ngayon i-discuss ko po sa inyo itong ano natin, o i-flex ko sa inyo itong Elejoy natin na 600 watts version 2. So titingnan natin yung sa settings nito, kung ano-ano yung mga default settings nito nung una natin siyang ginamit at binili, kasi brand new yan natin siya binili. So ito yung box niya, oh. May kasamang manual, malaki ang box niya actually. Yan. So makikita natin yung functionality nito, yung mga features natin, yung difference nito sa version 1 at saka sa version 2, at kung ano yung difference nito. So yung mga maliliit or yung 400 watts at saka 200 watts na version nito. Pero ito yung pinaka-high-end sa Elejoy, so far as I know, sa ngayon 600 watts. So continue natin yung discussion natin sa YouTube natin. Comment kayo sa YouTube natin. Okay. So ito yung Elejoy natin, 600 watts to siya, version 2. Bakit version 2? Kasi itong input voltage natin dito, PV input, is 17 volts to 84 volts. Yung version 1 kasi nito, same na same nito yung mukha, wala silang kaibahan sa mukha at kung ano-anong makikita natin dito. Pero ang version 1, 17 to 55, parang ganito lang siya. Itong sa 200 watts natin, 17 PV input, 17 to 55 volts. Ganyan din yung version 1 ito. Pero since version 2 to, 17 to 84 volts. So pwede tayong gumamit ng 2, 3 or even 4 na piraso na 150 watts. I-series natin siya. Kayang-kaya niya kasi ito nga 3 yung nilagay natin dito na Busca 160 watts, siniris natin. So total nun is 480 watts. Pero ang nadidetect dito na PV voltage ng tatlong nakasiris is 34, 59. So aabot yan minsan ng 55, 60, 60 plus. Minsan pag tutok talaga yung araw, kasi ito nga makikita natin yung charging current natin is 8.4 amps. So pag tutok ang araw talaga, like mga alas 10 ng umaga, aabot yan ng 15, 16, 17 amps. So makikita natin dito, ito lalaki din to, mga nasa 55, 60. So kung yung version 1 ang ginamit natin sa tatlong panel na siniris, pag aabot na ng 55 or 60, hindi na siya magti-temporarily stop yung charging. But since version 2 itong gamit natin, tuloy-tuloy lang siya kasi kaya niya hanggang 17 to 84 volts na VOC or VMP. So yun, tingnan natin yung sa settings. Kasi ito nung binili natin, ito yung box niya, kasi brand new talaga natin ito siya binili. Kita natin, tingnan natin dito yung yan. Ang ganda talaga ng package ng Elejoy. So yun, sa settings, ito nung binili natin, naka-default siya sa 12 volts. So since ang battery natin is 24 volts at 28.8 yung voltage, charging voltage na ginamit natin, so kailangan natin i-set up talaga siya kung naka 24 volts kayo. So pero kung naka 12 volts naman kayo, titignan din natin sa settings talaga kung ano yung nakalagay, kasi may mga iba gumagamit ng 14.6, 14.4, 14.2 or 14, 13.8 ganun. So depende sa kanila. Pero since tayo life of 4 yung battery natin, ang ginamit natin na charging voltage is 28.8, or kung 12 volts to, nasa 14.4. So naka-default to unang gamit sa 12 volts. So kailangan, kasi 24 volts yung battery na ginamit natin, kailangan natin i-set up sa 24 volts. So ang gagawin natin, pindutin na natin itong set. Pagka-pindot ng set, yan, set volts 28.8. Ito plus minus na natin to, kasi nga yung sa akin nga is naka-default siya sa 14.6. So ang ginawa ko, sinet up ko siya, ginawa ko siyang 28.8. Pagka 28.8, pindutin na natin yung okay. Pagka okay, V-set okay. So na-set na yung 28.8 volts na charging voltage, yun, okay na siya sa ano natin,
set voltage 24 volts battery. So ngayon bumalik na siya sa temperature daw nito ngayon is 39 degrees Celsius. Medyo malamig yan kasi nga gumamit din tayo ng ceiling fan para nakatutok dito sa lahat ng SCC natin, pati na rin dito sa ano natin, inverter natin. Oh, naaanuhan siya, nalalamigan siya, dito pumapasok yung hangin. So yun, ito yung inverter natin. So ngayon gumagamit siya ng 13%, 3000 kilowatt toroidal to, 1 solar. So yun, ang ganda nito, itong ILJOY na to kasi napaka-efficient niya kasi MPPT to eh, MPPT. So yun, PV voltage 33 volts, battery voltage na detect niya sa battery natin is ito yung battery natin, 24 volts yan, nasa 27.3 volts. So since 28.8 yung full charging voltage natin, so pag 28.8 mag-i-stop na yan. So since 27.4 volts pa lang siya, charging current nasa 9.13 amps. So kung i-convert natin to sa watts, 9.13 times 28.8, yun yung pumapasok na ano dito sa battery natin. Para lang dito sa isang ano na to, SCC na to, kasi tatlo nga to yung gamit natin. Is RNE 40 amps, ILJOY 600 watts version 2, itong ILJOY na 200 watts is step up. So yun, ang ganda ng ano niya, ng LCD niya monitoring, kasi nakikita mo talaga yung PV voltage, yung battery voltage, yung charging current na pumapasok, yung temperature. So itong ano niya, may kasama siyang fan, pero never ko pang nakitang umikot to kasi dito sa manual ng ano niya, iikot lang daw to pag magse 70 degrees Celsius. So since sobrang lamig ng 39 degrees Celsius, malamig to, parang okay lang. Parang ikaw lang pag inawakan mo yung sarili mo, ganun lang siya. Kasi nga hindi siya umiinit dahil may ceiling fan tayo nakatutok dito sa lahat, pati sa battery na anuhan siya. So yun yung ano ko, ina-advise ko rin sa mga nagtatanong sa akin paano mapanatili yung ano na hindi siya madidegrade yung efficiency niya. Dapat hindi siya umiinit lagi, dapat malamig. So dapat may fan kang nakatutok talaga. Like kaya na lang nito sa SRD natin. So ang charging niya ngayon 26 amps. Tingnan natin, ang naipasok na niya today is 134 AH na. So dalawang 3 na 550 watts naka series, 24 volts yung battery. So compute nyo na lang magkano na. So ito yung nadidetect niya ngayon, 44 degrees. Medyo konting ano lang, hindi naman siya mainit, ano lang, parang nilalagnat lang ganun. Pero kung wala talaga yan, mainit yan, naabot yan ng 55 or 60 ganun, mainit talaga yon. So dahil nga dyan nakatutok siya lagi, umiinit yan. Pero ito pinapatay ko din to paggabi kasi no need naman na, kasi wala nang charging, wala nang ano sa araw. So hindi na talaga yan iinit, malamig na yan kasi metal yan eh. So yun lang mga boss, sinay ko lang sa inyo yung ILJOY version 2. Sa mga interesado pala nito, ilalagay ko kung saang shop ko siya nabili dito sa YouTube channel natin. Tingnan nyo lang sa description ng video natin na ito na upload, or sa nakapin na comment doon sa baba. So ito ang marirecommend ko para sa mga naka-isang piraso na 550 watts or naka 600 watts or 650, 640 watts na panel, isang piraso, hanggang 400 watts na panel. Or pwede din to sa tatlo or apat na 150 watts or 160, 180 watts na panel, apat na ka-series. So design talaga siya for series, hindi siya parallel. So yun ang mga bossing. Pwede din sa parallel pero mas malaking cable ang gagamitin mo, pero series okay na okay siya. So God bless everyone, hanggang dito sa muli na lang.